Nagsumite na ng kanilang affidavit sa ombudsman ang 18 dating Marines na nagsabing sila ay naghatid ng malemeletang pera mula kay Congressman Zaldico patungo sa bahay ni Pangulong Marcos at iba pang opisyal. Sinabi ni Attorney Levy Baligod na tumatayong legal counsel na ito ay upang patunayan ang kanilang mga kwento na nakapaloob sa sinumpaang salaysay. Sa 18, 2 ang dating Army at ang iba ay dating Marines. May kaba sila dahil ang ombudsman ay tao at loyal na kaalyado ni Pangulong Marcos na kabilang sa tinuro nilang tumanggap ng mali-maletang pera galing kay Congressman Ko. Ilang araw matapos na ibunyag ng mga security personnel ni Ako Bicol Congressman Zaldico na naghatid sila ng pera sa mga bahay, kondominium at opisina ng ilang opisyal, sunod-sunod na nagpalabas ng denial ang mga pinangalanan. Una ay si dating Senator Antonio Trillanes na matapos magpasinungaling ay nagbantang kasuhan ang mga dating sundalo. Nag-issue rin ng denial si Congresswoman Leila de Lima, National Security Advisor Eduardo Año, mga kasapi ng Makabayan Bloc, dating Senator Bong Revilla at maraming iba pa. Ang pahayag ng mga ex-Marines ay patunay na totoo ang sinabi ni dating Congressman Ko at dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Samantala, walang partikular na direktiba si dating Pangulong Duterte para patayin ang mga drug suspect, kasagsagan ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Giit ito ng defense team ni Duterte na pinamumunuan ni Nicholas Kaufman sa patuloy na pagdinig ng ICC. Sinabi ni Kaufman na walang smoking gun o matibay na ebidensya sa kaso at wala umanong kahit isang testigo na may kaugnayan sa alinman sa 49 na insidenteng inaakusa sa dating Pangulo ang nagsabing may direktang utos ang dating Pangulo. Tanggap na ng pamilyang Duterte na hindi na makakabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo matapos kumpirmahin ng ICC ang kanyang mga kasong crimes against humanity. Sinabi ni VP Sara na hindi nila tinitingnan ng kanilang pamilya na makakauwi pa ang dating Pangulo. Tanggap na rin ng pamilya sakaling sa kulungan na mamamatay ang dating Pangulo. Samantala, tumaas ang mga kaso ng dengue sa bansa ngayong unang 1.5 buwan ng taong kasalukuyan. Inihayag ito ni DOH Undersecretary Dr. Gloria Balboa. Aniya na sa 14,907 dengue cases ang naitala ngayong taon hanggang Pebrero 15. Gayunman, ito ay 70% na mas mababa kumpara sa katulad na panahon noong 2025. Samantala, inihayag ng mga eksperto mula sa Philippine Medical Association na ang kawalan ng bakuna, hindi updated na clinical management at kakulangan sa partisipasyon ng komunidad ang nagpapalala sa kaso ng dengue sa bansa.